Sigurado ako majority ng manonood itong video ko ngayon makaka-relate sa sasabihin ko. Nagkaroon ka na ba ng kaibigan? Pinagkatiwalaan mo tapos ginago ka? Hi guys! Maiba tayo ha. Kasi parang ang tagal na since yung last na girl talk video ko. And I just wanna share with you. I posted something sa Facebook about a quote na saying, ano nga ba yan? Nakalimutan ko na. Ayun. Mag-ingat ka sa taong pagkakatiwalaan mo. Okay, let me just share something kasi ilang beses na rin nangyari sa akin to. Before we proceed, syempre, I will not disclose any information. Pero, i-share ko na lang yung pinaka-essence ng nangyari. And maybe, a little bit of advice na rin para sa mga namumroblema rin tungkol dito. Kasi alam ko, parang it's very common, di ba? Actually, marami na akong experiences about this. Kasi ako yung taong mabilis magtiwala. Hindi ko alam kung bakit, ano ba? Gumaan lang yung loob ko sa isang tao. Parang wow, BFFs na tayo forever and ever. It's a process. Alam kong matututunan ko rin in time. Sana nga, unti-unti na akong natututo. Nagba-backfire yun eh, lalo na kapag masyado ka nagtitiwala. Sigurado ako, majority sa inyo, nagkaroon na ng isa or mangilan-ngilang kaibigan na pinagkatiwalaan nyo. Tapos, hindi mo alam na behind your back may mga sinasabi na laban sa'yo. Ano? Nakakainis, diba? Yung pinagkatiwalaan mo. Bakit mo ginawa sa akin ito? Sa unang pagkakakilanlan nyo, parang ang hirap talagang i-filter or ang hirap talagang i-profile itong taong ito kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Lalo na kung mabulaklak yung bibig niya, kung masyado siyang mabait sa'yo, kung lagi siyang nandyan, kapag gusto mo siyang kausapin, kung kailangan mo ng kasama, nandun siya palagi. May unti-unti ng paramdam para malaman mo kung ano talaga yung gusto nitong taong to. Unang-una, natural lang sa magkakaibigan na nagchichikahan, di ba? Minsan may pag-uusapan kayo. Ayoko nang gamitin yung word na chismis kasi parang hindi... Anyway, ganun na rin yun. Hindi natin may iwasan magchikahan or magchismisan. Pero not to the extent na yung sobra na ikakasira na ng pamilya, ikakasira na ng mag-asawa, ikakasira na ng reputasyon ng taong ito. Hindi dapat ganun. Sa grupo nyo, di ba, minsan meron kayo na pag-uusapan na pero hindi naman to the point na gusto nyong makasakit, 'di ba? Parang andun lang kayo sa grupo nyo. Pero pag once na lumabas 'yon, ay iba na 'yon. Syempre magkakaibigan kayo. May mga pinag-uusapan kayo na dapat sa inyo lang, hindi na dapat malaman pa ng iba. Lalong-lalo na kung hindi naman concern yung tao. Kumbaga parang mapapaisip ka, bakit mo kailangang ilabas kung wala kang gustong mangyari? Ang masama pa nun yung dagdag bawas. Tapos biglang makakarating sa inyo na galit na sa iyo yung taong pinag-uusapan nyo kasi dahil daw ganito yung sinabi mo, ganito yung sinabi, kasi sabi ni ganito, ganyan. Yun naman ang hirap doon kasi yung naniniwala ka agad sa sabi-sabi. Di ba na itanong sa'yo na, oh, totoo ba na sinabi mo to, sinabi mo yan? Lalong lumalaki pa dahil sa Facebook. Sa Facebook, imposibleng hindi kayo nakakita ng mga ganyang mga parinig, diba? Imposible. Napaka-imposible. Madalas ako makakita niyan mga twice a week. Minsan lang ako mag-check ng Facebook ko ha, pero madalas nakakita ko sa newsfeed lang. May status na, nako, ikaw talaga pagka ano, pero walang names na nakalagay. Parang minsan kahit hindi para sa'yo yung status na yun, parang naapektuhan ka, diba? Doon lalong lumalaki yung gulo. Syempre mabubuo na yung chismis na pinag-uusapan si ganito, si ganyan, bakit ganito, bakit ganyan. Kaya hanggang sa marami nang nakikisawsaw based on experience. Para malaman mo kung yung taong to ay dapat pagkatiwalaan. Minsan pag nag-uusap kayo, yung parang meron ng mga hint na nagbibigay siya sa'yo ng chismis. All of a sudden, bigla na lang siyang may sasabihin na, alam mo ba si ganito, ganyan. Parang mapapaisip ko, teka, kung siya ay nagdadala ng chismis sa'yo, asahan mo, kumukuha din niya ng chismis laban sa'yo. So, parang mapapaisip ka na, teka, dapat yata, filter ko na rin kung ano yung lumalabas sa bibig ko. Yung dapat ko i-disclose at hindi i-disclose. Parang pag mag-boyfriend kayo, tapos kinaliwa ka ng boyfriend mo, parang ang sakit, diba? Kasi nagtiwala ka eh. Naging close na kayo. Pareho kayong may sinasabi, siya may sinasabi, ikaw may sinasabi. So, parang kampante ka na hindi lalabas yun kasi siya may sinasabi. Naggulat na lang ako isang umaga, bigla na lang. Lahat galit sa akin na without hearing my side na, teka, hindi yan ang sinabi ko. Marami kaming nag-uusap dyan, hindi lang yan, bakit yan lang? May dagdag bawas. Talagang
totoo yun. Ingat kayo sa mga taong pagkakatiwalaan kasi hindi nyo alam, hindi nyo talaga alam. Lalo na kung bagong kaibigan mo pa lang, huwag kang kagad-agad na magsasabi ng mga sensitibong bagay. Huwag din tayong basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Di ba nga may kasabihan na ang taong maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Isip ka din, hindi basta dahil, teka, sugod ako. Kasi minsan ganun tayo di ba? Inaamin ko ako ganun din. Kapag meron ako nalaman na sinabi against me, bakit sinabi sa akin? Laging ganun sinasabi. Kaya nga yung utak nasa tuktok, para yun ang una mong gagamitin. Huwag kang magpadali kagad sa emosyon mo kasi talagang lahat masasabi mo kapag galit ka Ako yung taong hindi nagdudwell sa negativity. Ayoko talaga. Kasi nakaka-apekto sa pagkatao mo. Nakaka-apekto sa araw. Yun ang lagi ko iniisip na, teka, ito ba worth it? Worth it ba ng panahon ko na magalit pa? Kung nakita mo ng ganun yung ginagawa sa'yo, putulin mo na kagad yung connection nyo. Kung hindi na maayos yung friendship, maging na lang kayo, maging civil na lang kayo sa isa't isa. You go your way, I go mine. Forgive and forget. Kung patuloy pa rin siya sa paninira sa'yo, forgive and forget. Kung hindi pa rin siya tumitigil at hinaharas ka na, forgive and forget. Lalo na kung nag-threaten pa siya sa'yo na labas na ang dapat ilabas, forgive and forget. Kaya pag tinanong ako, kumusta na kayo nitong taong to? Sino yun? You know what? Ang lawak ng mundo para sa inyong dalawa. Ikaw na umiwas para hindi na mag-cross yung landas mo. Alam niya, naniniwala ako na everything happens for a reason. Natutunan ko dun sa pangyayari na yon. Na-realize ko yung mga taong dapat hindi ko pakawalan. Yung mga taong nandun pa rin sa tabi ko. Kahit lahat ng tao inaway na ako. Pero yung mga taong nandun, naiwan sa tabi mo, alam na. Hindi importante yung marami kang kakilala o marami kang kaibigan. Ang importante yung mga taong subok na kahit anong mangyari andyan sa tabi mo. So yun lang masashare ko. Sana kahit pa paano nakatulong. Basta ang masasabi ko lang, pag siniraan ka, huwag kang gaganti ng paninira din. Kasi hindi matatapos yan. Don't fight fire with fire. Sana kahit pa paano meron ako na-share sa inyo at meron kayong napulot. Kung interesado kayo sa ganito, don't forget to give me a thumbs up. Maraming salamat sa panonood and see you again next time. Bye!